Nandito na po ang ating special guest na walang iba kundi ang ating inaabangan na ngayon sa ating one-on-one interview with Miss Juana Chains. Hello, Miss Juana Chains. Good morning dito at good evening dyan sa Pilipinas. Hi, OG. Good morning sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Magandang umaga po. Oo, and good evening naman dyan ho. Kamusta ho ang weather sa Pilipinas? Ay, okay naman. Tamang-tama lang. Hindi masyadong mainit. Walang ulan ngayon. Wala namang bagyo. Ay, nako, salamat naman at walang anumang nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo na yung tag-ulan na yan, walang tigil ang tag-ulan minsan, di ba ho? Yes. Miss Juana Chains, napanood ho namin yung mga sinasabi nyo roon kahapon dito sa TV Patrol, panood namin kagabi rito, at saka sa 24 oras. Pero bago ho yan, paano ho ba kayo nagsimula na maging Juana Chains? Naging Juana Chains ako actually noong 2008. I mean, matagal na naman akong aktivista, no? Mula pa nung panahon ni Marcos. Pero, medyo napahinga yan eh. I guess nung time na I was building my career sa advertising, dahil ako rin ang bumubuhay sa aking pamilya, medyo napahinga. Pero nung lumabas si Jun Losada, na ewan ko kung naalala mo yung ZTE-MBN na deal nung panahon ni GMA. Yes. Nanonood ako nun sa TV at parang naisip ko ano bang nangyayari sa ating bayan, ano? And minabuti ko nung mga panahon na yon na maging aktibong muli. And then, yun, dahil meron ng available na sa atin ng social media,
Kumbaga noon, ang protesta, di ba, parang nandun ka sa kalsada, nagrarally. Pero nung meron ng mga Facebook, YouTube, sabi namin, meron na rin ibang forma ng protesta. And dahil ako ay artista, ako ay direktor, binabuti namin na gumawa ng mga videos na pwede namin i-upload sa YouTube dahil wala naman kaming budget, and that was YouTube was there and available, libre. So, yun, dun kami naglagay ng aming mga videos. Oho. At saka, ano rin kayo, di ba? Bago maging Wanna Change, actress ho kayo. Gumagawa ho kayo. Oo, ako Mm. ay isang artista at director ako sa advertising. Ano ho yung mga nagawa niyong pelikula nung yung actress kay dati bago Wanna Change? Naku. Ang nagawa niyo ho, Waiting. Iba rin. Alam niyo yung Waiting nung Wating, hindi Waiting. Wating. Wating ba to? Ba't nakalagay rito Waiting? Wating, yung mga bayan ko, kay Lino Broca nung buhay pa. Aha. Kinukuha niya ako madalas sa extra noon, no? So, and of course, ngayon, meron akong, ewan ko kung napanood yun na yun, ngayon, merong Norte na pelikula na umanin na napakaraming papuri, pero ngayon yan, medyo bago. Yung Norte, nagawa ni Love Diaz, kasali rin ako dyan. Nagawa niyo rin ang Crying Ladies noong 2003 ho. Oo, Crying Ladies, oo. Ano ba yon? Yung ba yung Yes. kay Sharon ba yon? Yung Crying Ladies ba yon? Oo, yun, yes. Yung pala, yung nakakatawang na eksena na yon. Mm-mm. At saka nagawa niyo rin ang Hubad noong 2008? Hubad, Yes. 2008. Yes, nakalagay ho rin sa Hubad. internet. Play yun! Play! Gumawa ako ng play. Play. Oo, I think, oo. Sabi rito, full length kaya Filipino film. Tapos nasama rin kayo sa pawn shop, originally known as Sanglaan, 2009. Oo. Isang independent film yan. Oo. Tapos yung Bayan Ko, Kapit sa Patalim, noong 1985. Lino Broca, yes. Yes, and she also play as stage actress. Wanna Change? Yes, naging stage actress ho kayo. Oo. Matagal ako sa entablado. Kahit naman ngayon. Sister Stella L din. Nandun din ako. No? Kasama ka rin sa Sister Stella L. Anong niyo ron? Anong papel niyo ron sa Sister Stella L? Kay Ate V? Labandera ata ako sa poso. Isang cute na eksena. Pero ano ho kayo? Komedyante ho ba yung mga nilalabasan ninyo? Iba't iba naman. Merong mga comedy, meron din namang straight, gano'n. Iba't iba. Iba't iba rin naman ho. As a director naman ho, ano ho mga nagawa nyo na hong sa mga telebisyon, advertisements ho? Naku, napakarami kasi dyan ako nagtagal. So, Boysen, McDonald's, Jollibee, J&J, National Bookstore. Marami, iba't iba. Mga bangko, kung ano-ano, marami. Bakit to? Nag-aral din pa ba kayo ng pagdidirect? Kaya napunta kayo sa Hindi. Actually, sa advertising, kasi mga 10 taon akong naging assistant director, production manager, production assistant. So, yung haba ng training ko na yon, actually, ang nagbigay daan para ako maging director sa advertising. Ganun ho nagsimula. Kumbaga, may experience kayo as assistant director ho ng mga Yes. Kaya ganun. Oo. Tapos ngayon, dumating na ho nga ngayon itong Wanna Change. Paano nyo nakuha yung pangalang Wanna Change? Actually, galing yan sa isang visioning exercise. Nakasama ko mga artista, mga professionals. Nagsama-sama kami, and then really wanted to do something for our country. Sabi namin, halika mag-visioning tayo kung anong gusto nating lipunan para sa ating bayan. Yung time na yon, a campaign nun for Obama,
And di ba yung sa kanya change din? Oo. And then may nakapagsabi na wanna change. And then when I was writing it out on the board, sabi ko yung sa WANNA, bakit hindi natin gawing wanna change? Aha. So yun, naisip namin wanna change. Yun, mula noon, naging si wanna change na ako. Oho. Kumbaga, sa Tagalog nito, pwedeng sabihin natin wala nang change. Oo, kasi parang lagi namin sinasabi, dalawang klase yan eh. Pwedeng wanna change or wanna change. So, double-edged, di ba? Oho, yes. Oho. Anong masasabi niyo sa SONA na nangyari sa presidente natin? Well, actually, medyo disappoint ako nung SONA niya. Dahil parang kung merong kang pinapakitang storya, parang kulang. Maraming mga pagbubuhat ng bangko. Siyempre, SONA yun, yung kanyang mga nagawa. Pero parang ang feeling ko, maraming mga bagay na inaantay ng taong bayan na matagal na niyang pinangako. Katulad, for example, yung FOI, hindi man lang niya na-mention yung tungkol sa DAP, diba? Iniwasan niya yung mga medyo controversial na mga issues kaya medyo parang ang feeling ko, yun nga, as I said, parang medyo hindi siya kumpleto dahil marami siyang leave out na napakahalagang mga topic. Oho. Pero sabi nga sa news naiiyak daw ang presidente. At kayo rin daw naiiyak din. Oo, naging kind of emotional siya nung part na na-mention niya yung tungkol sa kanyang mga magulang. And medyo nag-crack yung voice niya doon. Parang on the verge of tears siya. And then, ganun din yung kanyang pamilya kasi nandun sila, mga sisters niya. And makikita mo na naiyak din sila. Oo. Ako naman, parang naiyak din ako actually after naman noon nung ini-interview ako nung aking feedback after nung mapakinggan siya sa kanyang State of the Nation address. Oho, yes. Bakit po ba masyadong malaki ang problema ho natin sa politika sa Pilipinas na hanggang ngayon ay parang walang pagbabagong nangyayari ho? Yun nga, kasi hindi ba nung nangampanya ako kay Pinoy dahil hindi ba isa naman ako sa naging very active noon na mailuklok siya sa bilang presidente, ang naging campaign promise niya ay tuwid na daan, na siya ang lalaban sa korupsyon. Pero nakita natin sa tinakbo ng kanyang pagiging presidente ay nagpatuloy pa rin itong mga corrupt na mga practices na ito, kaya nga hindi ba naglabasan yung mga anomalya hanggang sa umabot na nga dito sa PDAF at saka itong DAP na talaga namang tumutukoy sa kanya at sa maling pag-handle ng ating budget. Oo, yan ang mga problema. At saka tungkol din sa mga paghihirap na nangyayari hanggang ngayon sa Pilipinas na karamihan walang trabaho, yun ang mga nagiging problema din natin hanggang sa ngayon na walang pagbabago. Ganun pa rin ho. Walang tunay na pagbabago. Oo. Alam mo naman dito, alam mo ba ang isang piraso ng bawang 17 pesos? Isang piraso lang yun. Grabe. Oo, 350 pesos ang isang kilo ng bawang. Ang mahal pa. Grabe. Ewan ko ba bakit sa Pilipinas ginto ang mga goods, ang mga foods. Oo. Masyadong mahal, hindi abot kaya. Hindi kagaya dito sa Amerika, yung mga empleyado, ordinaryong empleyado lang pwedeng kumain ng everyday sa mga fast food. Diba? Dahil dahil mura lang yung mga pagkain dito sa atin, ang mamahal na mga pagkain. Bakit kaya nagkahaganito? Yun ang magiging problema natin. Miss Wanna Change, bakit ba ano ho ba ang
nag-push sa inyo para gawin itong pagiging yung talagang lumalaban ho kayo, pumupunta ho kayo sa street para sabihin nyo ang mga maling nangyayari sa gobyerno natin? Ano ho yung sa inyo, tumutulak sa inyo para gawin ho yun? Well, actually kasi I think nung naging miyembro ako ng PETA, yung Philippine Educational Theater Association, doon nag-umpisa yung namulat ako sa pagmamahal sa bayan eh. Kasi bago ako nag-PETA, parang hindi naman talaga akong mulat sa mga nangyayari sa lipunan. But ever since I entered PETA, doon talaga ako nakakita ng naman palang pagmamahal sa bayan. Noon, ang alam ko lang, mga pagmamahal sa boyfriend, pagmamahal sa pamilya, pero hindi yung pagmamahal sa bayan. Nung nagpeta na ako at ang mga place namin ay talaga namang naging mga politikal na mga palabas entablado, pumupura sa lipunan, at doon nakasama na ako sa mga rally. Sabi ko, meron palang ganon, yung nagmamahal sa bayan at lumalaban para sa karapatan ng ibang tao. Doon ako namulat. Pero hindi ho ba nakakatakot na sumali sa mga ganyan? Lalo na kung politika yan, hindi ho ba nanganganib din ang buhay ninyo? Well, siyempre kung meron ka namang pinaninindigan, meron talagang risks na involved, no? Pero kung magagaling ka lang naman sa takot, wala ka rin namang magagawa. So, nakakatakot man. Meron ding ilang mga, siyempre, threats, pero, ewan ko ba, siguro may pagkasira rin ng ulo ko. Kaya, medyo go. Diba, iba ho yun sa showbiz Sa showbiz, diba, sampalan lang, hanggang print lang. Ang politika talagang makikita mo, may mga talagang napapatay, talagang masyadong madugo ang politika sa Pilipinas kasi. Diba ho? Pero nakikita ko napakatapang ninyo at talagang handang-handa kayong lumaban para sa bansa natin, sa bayan natin. Wala kayong kinakatakutan. Parang gano'n na nga. Kaya sabi ko, pero nandun pa rin yung pagiging komedyante ninyo habang habang lumalabang kayo sa gobyerno, nandun pa rin yung pagiging komedyante, pumapasok pa rin yung parang katatawang bagay na merong sampal sa mga tao sa gobyerno. Nagagamit nyo yung pagiging director ninyo. Oo. In fact, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit naging very effective yung aming mga videos, no? Kasi nakakatawa siya, tapos matapang siya, nagsasabi siya ng katotohanan, wala siyang kinatatakutan, very irreverent siya. And yun, lalong-lalo sa kabataan, parang ang feeling nila, parang okay to Hindi ba kasi creative yung expression niya ng protesta, and then nakakapukaw pa ng isipan at nakakatawa pa. Oho. At saka ilang video na ho ba nagawa niyo sa YouTube? Ilan na ho? Siguro mga 30. 30? Ang dami na pala, no? Ang dami niyo nagawa na pala na ganon. Kayo ho bang gumagawa ng script nun? Hindi. Meron akong creative team na siyang sumusulat ng mga videos. Ang head creative ng Wanna Change ay si Roddy Vera. Very multi-awarded na writer, singer, director, dramaturg. At saka si Moira Lee. Dalawa silang writer. Oho. Ano yung pinakamaraming views mo yung nakuha sa YouTube? Anong pamagat ho ng YouTube na yon? Anong pamagat ng video? Yung Bayani, maraming nanonood nun. Yung OFW? Yung OFW, yun ang isa sa talagang pinaka well-watched na video ng Wanna Change. Yun ang nilagay. Pero yung Porsche, dahil tinira rin nun si Presidente Noy, marami rin nanonood ng Porsche. Yeah.
Yung ba yun ho yung katabi nyo sa Jose Rizal? Yun, mismo. Grabe. Yun. Oo. Ang galing-galing nyo umarte Diba? ron. Tuloy-tuloy ang pagsasalita nyo. Parang walang bakil. Talagang tuloy-tuloy. Paano ho napakagaling yung Napanood mo artista? ba? Oo, pinanood ko at pinost Oo. ko pa ho yun kasi ang ganda-ganda lang pagka ano nyo ng mga dialogue. Hindi, at saka, ang ganda-ganda ng ending nun, hindi ba? Kasi Oo. kumuha kami ng quote from Bertolt Brecht kung saan sinabi niya, kawawa ang bayang walang bayani, pero mas kawawa ang bayang nangangailangan pa ng bayani, di ba? Sabi ko nga aba, nabuhay si Jose Rizal. Sabi ko Sabi nga, ba kasi, di ba, ang mga OFW, sila ang ating mga modern day heroes. yes, yan Kaya po. nga yung writer, minabuti niya na parang pagtabihin yung OFW bilang modern day hero at saka si Jose Rizal bilang national hero natin. Mm-mm. Ang ganda nga ng pagkakasulat ng video na yun eh. Oo nga ho, kaya nga ang ganda, napaka tuloy-tuloy. At saka may mga laman yung mga sinasabi ninyo na talagang ano, kaya lang hindi ko papasa sa MTRCB ho yun, ano? Well, may rating naman ng MTRCB. Maaring papasa siya pero may aring R18 siguro, mga ganyan. Kasi maraming pagmumura doon eh, hindi ba? May Oo, ang pagmumura. dami nga. Usually naman, ganun naman talaga yung totoong nangyayari sa buhay minsan kapag ano ka na sa buhay mo, di ba? Kapag marami kang hindi magandang naranasan, lalo na yung mga OFW natin, na very risky ang pagpunta sa ibang bansa, lalo na sa mga Saudi Arabia, di ba ho? Diyan nagkakaroon ng mga problema. Oo. May mga lumapit na ho ba sa inyong mga OFW na ganung klase ang problema nila, na napapahamak sila? Oo. Merong mga nagme-message sa akin na mga OFW at nagsasabi ng kanilang mga kwento at mga paghihirap na dinadaanan sa abroad. Oo. Oho. So, kaya nga sabi ko, kawawa talaga ang mga Pinoy na hanggang ngayon ay puro pagpupunta sa ibang bansa ang ginagawa nila. Hindi sila makapag-stay sa bansa natin dahil walang kikitain doon. Risky, karamihan kaya nakakalungkot yung nangyayari ho sa bansa natin. Hindi kagaya sa mga karatig na bansa natin na nag-i-stay lang, kagaya ng mga taga Malaysia. Karamihan, andyan lang sila sa bansa nila, di ba ho? Oo. Siyempre kung meron namang oportunidad na available para sa atin, sino ba naman ang gugustuhin na mawalay sa pamilya at tumira sa isang bansang dayuhan. Kaya lang, siyempre, kung hindi mo makita yung mga bagay na yun dito sa Pilipinas, napipilitan kang gumawa ng paraan para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, ayun, at napakalaki rin ng social cost ng paghihiwalay na yan sa iyong mga asawa, anak, pamilya, hindi ba? Kaya nga, grabe rin ang mga sakripisyo ng napakarami nating mga OFWs at ang laki pang pagpapump ng ekonomiya natin. Salamat sa mga OFW. Kaya nga mga bayani talaga ang turing natin sa kanila. Yes, oho. Ano naman ang masasabi nyo sa halos maiyak ng husto si Chris Aquino ron sa zona ho ng ng kapatid ho niya na si President Pinoy? Well, syempre naman may intindihan mo yun, dahil kapatid siya ng ating Pangulo na nandun at nung nag-crack yung kanyang voice and he was talking about, the legacy of the parents, syempre, maiintindihan mo naman yung luha nila na yun, pero hindi lang naman sila ang naluluha sa hirap, tayo rin naman Yes, diba? Kumbaga, yun lang ang moment na yun habang nagkikwentong naiiyak sila. Paano naman yung ibang tao na
Kahit Oo, everyday hindi naiiyak. ba? May naiiyak nga na walang makain, eh, di Walang ba? makain, namamatayan, walang Oo. pambili ng gamot. Ganun ang nangyayari Oo, sa kanila. walang hustisya, di ba? Oo, kaya ganun. Sino ho ba sa mga political figures natin na magsasabing yung nasa tamang landas? Naku, ayoko nang magsabi ng mga pangalan na yan at mahirap na. Although mayroon din naman mga tao na talaga namang nagsisilbi at makikita mong hindi naman nalango sa kapangyarihan, pero di hamak na marami yung ginagawang hanap buhay ang pag-upo sa pwesto. Oo nga ho, ginagawang hanap buhay. Kaya yun ang delikadong mangyari sa atin dahil talagang yayaman sila. Sila lang ang yayaman niyan, hindi ang taong Oo, ngayon nga bayan. lang, nanonood ako ng TV, pinapakita kung gaano kayayaman ng mga senador. Grabe, ng mga milyon-milyon ng kanilang mga pera. Sabi ko, wow, talaga naman. So, ay nako. Yes, talagang, ano ho masasabi niyo sa mga senador natin na nakakulong sa isang aircon na kwarto, na halos oo nga, kompleto labas-masok sa mga ospital. Oo, Diba? oo. Okay. Siyempre naman, hindi ba, kung iisipin mo na ikaw na mandarambong ka, nagnakaw ka, naglimpak-limpak na salapi mula sa kabanang yaman, nandun ka sa lugar na napaka-komportable, samantalang yung mga taong nagnakaw ng cellphone, na ni walang bill, ni wala pang hustisya natatanggap, nandun, nagsasama-sama, 30 sila sa isang maliit na selda, hindi ba naman makikita mo kung anong klaseng sistema ng hustisya meron tayo? Grabe, grabe talaga. Oo. Janet Napoles, hindi ba, nandun siya sa isang lugar na kung saan bawat labas niya at dadalihin siya sa kung saan saang arraignment, daan-daang libong nagagastos sa bawat araw niyang paglabas. Yes, Tama ba yun? oo. Ang laki-laki ng nagagastos. Grabe, Oo. kaya pas may ano pa siya, may hospital, siyempre, mga hospital bill pa niya minsan baka tayo pa nagbabayad noon. Ganun ang mga nangyayari na ay nako, talagang hindi maganda yung nangyayari sa bansa natin. Pero sinasabi nila umuunlad daw ang ekonomiya. Maaaring umuunlad ang ating ekonomiya, pero hindi naman yun nararamdaman nung higit na nakararami. Di ba? Oo, unlad nga ekonomiya, pero sinong mga higit na nakikinabang? Yun pa rin mga nandun sa ibabaw, yung mga mas may kaya. Pero yung for the most part, ang poverty talaga namang hindi naman talaga na-alleviate sa panahon ng ating Presidenteng Aquino. Yes. Karami-rami pa rin ang walang trabaho, ang dami-daming living below poverty line. Di ba? So, kaya naman patuloy pa rin tayo sa pagbatiko sa sistema na yan na talaga namang mapaniil doon sa mga higit na naghihirap. To think na kayo ho, isa sa mga nag-endorse para iboto ho si President Pinoy. Ano ho ba nangyari? Ano naging problema kay President Pinoy? Mukhang hindi yata ho nakikinig sa mga sinasabi ninyo o sinasabi ng mga kasama ninyo. Oo nga kasi parang hindi ba, taon-taon tuwing SONA, nakikita mo na ngayon yung huling SONA, pinakamakapal yung barikada. Grabe, alam mo, nandun ako, nag-attend ako ng rally nung SONA bago ako pumunta sa Congress. For the first time, nakita ko na yung mga containers, yung mga container vans, hinihira nila dun sa highway. Talagang ganun kakapal yung barikada at saka yung mga razor wires na pabilog na gano'n. Talagang grabe sa buong kahabaan. Akala mo parang gera Gera. Diba? Oo, sabi ko, wow! I've never seen it na ganito sila kapraning. And in fact, sabi nga nung kapatid ko na nasa military, parang ate, mga first time naka-red alert kami dahil SONA. Talagang
Doon mo makikita kung gaano ka lala yung problema at kung gaano ka nakahiwalay siya sa atin, hindi ba? Kasi nung unang SONA, mas manipis-manipis pa yung mga barikada habang tumatagal siya sa pwesto, pakapal ng pakapal eh. Ibig sabihin talagang dumadami ang mga taong hindi na naniniwala sa ating presidente sa Pilipinas. So, Oo, parami ng parami yung talaga namang siyempre disgruntled dito sa ating gobyerno. Kaya napakarami talaga na dating nagtiwala. Ngayon ay unti-unting nawawala ang tiwala sa kanya. Kaya rin naman yung ratings niya ay ngayon bumababa na. pero bakit hindi ko kayo kasali rin sa mga nag-walk out? Hindi kasi, well, ang mga nag-walkout kasi mga congressmen nakaupo sila doon sa baba. Ako kasi, bilang hindi naman ako congressman, na inassign yung aking silya doon sa South Gallery. Pero ang nakakatawa, dahil nagtataka ako dahil napakatagal na lumabas ng aking imbitasyon, yun pala, inassign yung silya ko doon sa itaas, pagkatapos nilagay nila ako sa tabi ng aisle, nalaman ko lang much later na yun palang silya ko. Kaya pala pagdating ko, may dalawang lalaki na nakaupo sa magkabila ng assigned seat ko. Later, I found out, mga PSG pala yung itinabi sa akin. Nabasa ko na lamang sa isang article na kinuwento sa akin na parang naku, kung alam mo lang, nung nalaman nila na si Nepaner si Wanna Change pala, ang house nag-abala talaga na ipwesto ako at maglagay ng mga PSG sa tabi ko. Ganun pala. Parang big threat kayo roon. In fact, meron akong dalang paypay. Yung paypay ko na hindi ko naman talaga nilabas yun. Pero nung si Pangulong Aquino nagsalita siya tungkol sa mga kritiko at sinabi niya na ang mga kritiko ay talaga naman nakahadlang sa transformasyon, sila ang mga tunay na balakid, sila ang mga talagang mga nakasadka sa kaunlaran. Talagang sobra akong na-hurt. Doon ko binuksan yung aking paypay na nakasulat dapat tuwid. Naku, lumapit yung PSG, bumulong sa isang PSG, maya-maya, lumapit yung PSG sa akin, hinablot yung aking paypay. Hinablot? Ay, as in, yung malakas ng pagkakahila, hindi yung parang, ma'am, isaraho niya yan. Hinila. Pagkahila, tapos yung SONA, nilapitan ko siya. Sabi ko, kuya, kunin yung paypay ko. Sabi niya, ewan ko. Ikaw ang kumuha, anong ewan mo? Di ba ikaw kumuha sa akin? Asa na? Ewan ko, hindi ko alam. Yun, nung isang PSG, ang bait naman nung isa, hindi naman lahat sila bad. Yung isa, ma'am, kunin niyo lang po mamaya dun sa labas. Kung saan labas? Ako kukunin na labas, dun po ma'am sa labas. Saan nga? Nakita ko si General Purisima. General, yung paypay ko, nasa na? Sabi niya, hindi po ako taga dito sa, legislature po dito, kaya hindi po ako dito. Kaya hindi ko po alam. Nakangiti pa nga siya sa akin Hanggang sa ako ng tanong, wala na. Nag-aantay na sa akin yung kasama ko. Pagbaba ko, pa-exit na ako, nilapitan ako nung katabi ko. Kaya ako nang nalaman ng PSG siya, sabi niya, ma'am, bawal po umexit dyan. Anong bawal? Doon nga ako umexit. Hindi po kayo pwedeng umexit dyan. Anong hindi ako pwedeng umexit? Doon nga ako dumaan kanina. Doon sila nga lahat papunta doon, Hindi po kayo pwedeng umexit dyan. Saan ako i-exit? Dito po kayo i-exit. Ano kung umexit dyan? Sabi ko, hindi naman ako dyan pumasok ba't ako dyan i-exit? Sabi niya ganyan. Sabi ko, kung wala kang tiwala, di sabahan mo ako. Sabi kong ganun. So, lumabas ako, in-escortan ako ng PSG palabas. Hindi talaga ako pinadaan doon sa gusto kong exitan, Talagang inilabas ako sa isang exit. Sabi ko, ay, talaga naman tong mga to. Ibig niyo sabihin, kung nalaman nilang wanna change kayo, hindi kayo iimbitahin dun sa SONA? Hindi, I think nalaman nilang, hindi naman talaga ako iimbitahin sa SONA. I'm sure ayaw nilang nandun ako. Pero ang mga congressmen kasi entitled naman sila sa mga bisita, di ba? They're entitled to 2 guests. So, yung congressman ang nagsabi na gusto kong guest ni
May panel. Wala silang choice kung di ibigay yun sa akin. Ganun Pero pala. ginawa man nila yun, siniguro nila na yung security ay talagang nakabantay sa akin. Pero yung mga nag-walk out ho, yung paniniwala ho ba nila, paniniwala nyo rin tungkol sa, let's say, yung impeachment na nilalakad nila, inaayos nila para sa President Pinoy? Oo, kasi yung mga nag-walk out, kasama ko silang mga signatories doon sa impeachment complaint namin sa Presidente. Although, doon sa walkout, hindi ako sumama. Buti nga, hindi ko alam na mag-walkout sila eh. Hindi naman kasi sinabi sa akin mag-walkout sila eh. And then, nag-walkout sila. So, sabi ko, susunod ba ako? Ang layo-layo ko eh. Layo-layo. Napaisip ako, ako, wag na. Patapusin ko na lang yung SONA. Total, abala akong pupunta dito. Sabi ko, makikinig na lang ako. And I'm glad I stayed kasi napakinggan ko yung kanyang mga sinabi. Yes. Ano ho ba yung magandang sinabi ni Pinoy na approve kayo? I mean, meron naman siya mga nagawang mabuti. Hindi mo naman pwedeng sabihin na wala. No? I'm sure naman yung mga data na minention niya, yung mga rating ng mga Moody's, mga ganyan, okay, fine, di ba? Kaya lang, kung magsasabi ka ng mga bagay, sasabihin mo na ikaw ay galing sa katotohanan, may isa kang salita, meron ko rin namang ni-leave out na maraming bagay. Katulad na nga nung pangako mo na FOI, nung nangangampanya ka pa lang, sinabi mo, pag naupo ka ay i-make sure mo na magkakaroon tayo ng freedom of information para meron tayong access sa mga gusto nating malamang mga impormasyon at mga proseso. Pero nakaupo ka na, naka-4 na taon ka na, hindi mo pa rin ginagawa yung pangako mo na yun. Hindi ba? Hindi ba naman sasama ang loob ko na nagtiwala ako sa iyo na magiging totoo ka sa iyong mga salita? Tapos malalaman mo later, merong DAP. Hindi ba? So, yun pala yun. So, maintindihan mo, kaya pala ayaw niya ng FOI. Kasi nga naman, kung may FOI, malalaman mo yung mga ginagawa nilang mga focus-focus na eventually sinabi ng Supreme Court na unconstitutional. Diba, ang FOI could have shed a light on the process. And dahil na hindi nila yun siguro gustong malaman ng publiko, hindi nila talaga pinapasa yung FOI. Kaya naman hindi ba nakakalungkot? Kasi binigay mo yung boto mo, binigay mo yung time, talent at treasure mo para sila makaupo. Tapos nung nakaupo na, talagang sinabi nila, boss ka. Hindi naman pala. So, merong parang feeling, ano to, nalin lang ba ako? Sinabi niyo sa tuwid ng daan, ang dulo ba ng tuwid na daan ay bangin? Ano ba? Pero dati ho ba nakakausap niyo si President Pinoy? Nung hindi pa siya, lumalaban pa lang siyang bilang presidente? Oo, kasi syempre, nung nangangampanya ako, di ba, sa maraming mga probinsya, at sa mga sorties niya, madalas doon kasama ako. So, kung hindi man si Noy, kasama ko yung mga kapatid niya, si Blackers Aquino, sila Pinky. Sumakay ako ng helicopter, eroplano, bus, float. I mean, para lang sa kampanya. Kaya ang laki rin naman nung pagtataya ko sa kanyang kandidatura nung 2010. Kaya kung ngayon man umabot na ako sa ganito, na dati akong dilaw, ngayon unti-unti kong nakikita habang nag-engage ako sa kanya, talaga namang ramdam na ramdam ko na hindi po pwedeng pumupuna. Ayaw niya, nagagalit siya. Kumbaga sa kanilang pagtingin ata, either you are with me or against me lang sa akin naman, ang feeling ko, dahil pinagkampanya kita, dapat lamang na magbantay ako. Hindi naman pwedeng naluklok ka na and then parang sitting pretty na ako. Minabuti ko na magbantay at talagang gamitin pa rin ang aking critical mind para makita kung nakakabuti ba ito o hindi ba. Saan ba ako dinadala ng driver ng bus na sinasakyan ko? Talaga bang tuwid ang daan? At nung nakikita kong hindi, sabi ko, pwede bang mamang driver, para huatan naliliko tayo. Hindi huata ito yung naipangako yung destinasyon ng pupuntahan ng sasakyan na ito.
pwede ho bang pakitama? Parang sinabi siya, ay hindi, nakasakay ka, tumahimik ka dyan, akong bahala sa'yo. Hello, bangin na yung pupuntahan, sasama pa ako sa'yo, ano ba? Pero, Miss Juana, nakakausap niyo pa rin ba ng direct contact ang presidente natin o wala na totally? Hindi kasi noon, nung bati pa kami, nakaka-text ko pa siya, sumasagot siya, pero nung naging kritiko ako, ayaw nila ng ganun ayaw niya nung pinupuna siya, na nung mga bandang huli, yung mga text niya sa akin, mga my attention was called about your Facebook posting in an article, in a newspaper, bakit ganun, ganyan-ganyan. So ako, nagpapaliwanag ako. So sinasabi ko na, kasi pumupuna ako, kasi ang pakiramdam ko ganito, naku, wala, nagalit na, hanggang sa, talagang na ako, parang na isang tabi, binaliwala. Ako naman, dahil wala naman akong ambisyon na hingiin sa kanila o mailukulok sa pwesto. Steady lang ako, patuloy lang ako na pumupuna dahil ang feeling ko, passion ko talaga ito yung magmahal sa ating bayan na talagang ang feeling ko, we deserve better. The Philippines can truly be great, but nakasangka yung korupsyon sa ating bayan at yung mga leader na hindi nakikinig, di ba? Parang ang feeling nila, wala silang ginagawang mali. Pwede ba naman yun? How can you be right all the time? You can be right sometime, palagay mo ng most of the time, but to be right all the time, hindi naman siguro totoo yun. At sa mga panahon yun, kailangan mo ng mga kritiko. Depende na lang siguro sa kritiko na kritiko naman siguro meron yung mga gusto ka lang ibagsak o di wag mo pakinggan yun. Pero yung mga kritiko na nagtaya naman sa'yo, di ba, nag-invest at talaga naman nagmamalasakit na mapabuti ang iyong administrasyon, pwede mo naman silang pakinggan Pero kung pati yun, talaga naman ang feeling mo, ginugulo ka lang, at wala namang tiwala sa'yo, ikaw na lang ang magaling. So, ang nangyayari ngayon, parang may sarili na siyang grupo na yun lang ang pinakikinggan niya ngayon? Parang gano'n na nangyayari? Siyempre, presidente ka, marami naman nag-a-advise sa'yo, hindi ba? Maraming man nakapaligid sa iyo, maraming kang mga abogado. Pero parang feeling mo, very ill-advised din ang ating presidente pag lumalabas yung mga binibitawan niyang mga salita, yung kanyang mga desisyon. Parang parang nakakapanghinayang kasi I'm sure mga matatalino at mga magagaling yun. Pero kung matatalino at mga magagaling pero gagamitin mo lang naman yung talino at galing mo para lamang sa inyong mga sariling interes, paano naman yung mga malayo sa inyo at hindi walang access sa inyo, di kawawa naman sila, hindi ba? Oo nga ho. Paano naman yung kapatid niya si Chris Aquino, di ba? Meron din naman siguro naman dati may access kay Chris Aquino. Siyempre, nung naging kritiko na ako sa kanyang kapatid, siyempre medyo lahat sila medyo masama ang loob sa akin. In fact, kahapon nagkita kami ni Pinky nung kapatid niya sa Congress. Oo. Tapos nung nakita niya ako, lumapit si Pinky at sinabi niya, "Naku, May, what happened?" Sabi niya, "You are not the May I know anymore." Syempre sabi ko naman, but Pinoy is also not the Noy I knew before. Diba? Anong sagot niya? Anong sagot niya? Na sinabi niyo ho yun? Maiksi lang naman yung encounter namin yun but after nun, lumayo na siya, and then bumaba na ako. Tama-tama, pagbaba ko, si Chris Aquino naman ang sasalubong ko. Nag-iwas, sakit nga ng tiyan ko kasi yung mga nasasalubong ko kahapon, sila yung mga taong, mga dating mga kaalyado ko, di ba, sila Marojas, yung talaga namang mga sila Sunny Coloma, yung mga alam mo nakikita ka, pero parang mas gusto na lang na parang hindi ka nakikita dahil, di ba? Paano ho marami kayong access sa mga video para ma-inform ang mga tao
Kaya alam nila, marami kayong mga tagasunod. Well, meron na ba mga ilan na naniniwala, pero syempre, marami rin akong mga trolls, grabe akong batikusin. Talaga namang, kung pagpiestahan ako, talaga namang wagas. Lahat na lang name calling, lahat na lang ng mga personal na mga panlalait, I guess it's really part of the game na kritik ako. Syempre, I'm also open to criticism. Kaya lang, merong mga kritiko na hindi naman sila nagpapalalim ng diskurso na may personal lang, di ba? Yung marami pa sa mga yan, mga bayaran sabi ko nga, sige na, kung ako na ang nagbayad ng pang-lunch mo today, sige na, masaya na rin ako, di ba? Pero saan mo kayo umuhugot ng lakas para sagupaan ng mga ganitong klaseng tao, yung mga nagbabatikos sa inyo? Alam mo, meron akong mga kasama, mga kagrupo, like for example, yung Scrapboard Network, yung mga kasama ko sa Wanna Change Movement, ang dami-dami na mga katulad ko rin na talagang tunay nagmamahal sa bayan. Di hamak pa nga mga mas magagaling sa akin yung mga yun mga talagang mga professionals, mga kritiko, may mga vlogger, lawyer, writer, principal, mga IT, mga eksperto sa kanilang mga larangan na katulad ko, talaga namang napaka-critical ng kanilang mga pag-iisip at talagang mahal na mahal ang ating bayan. Ang gagaling, nung panahon ng hayan, alam mo lahat ng dinodonate na pera galing sa buong mundo, natatrack nila yan. Palibhasa, yung isa, nag-aral sa Wharton, no? Talaga namang mahusay siyang auditor. Dati siyang nagtatrabaho sa SGV. Yung mga ganun ba, ang huhusay nila at parang sa kanila talagang nai-inspire ako at humuhugot ako ng lakas kasi nakikita ko na grabe pala, no? Marami mga Pilipino na katulad ko na talaga namang pakamatay rin para sa tunay na pagbabago. Alam mo yung kahit anong oras, makikita mo yan, o sinong gusto magsalita ngayon, merong tawag ang isang estasyon para sa issue to, sabi niya, sige, kung mga may ginagawa kayo, libre ako ng ganitong oras, I can take this station. O ito, sinong pwedeng ganito, merong pag-aaral tungkol sa DAP, o sige, pwede ako mag-attend yan, maganda yan. Mag-uusap kami, magbabakal kami sa issue, anong pagtingin natin, anong sasabihin natin tungkol sa issue na ito na mainit ngayon. Mag-uusapan namin yan. Nakakatuwa kasi natututo kami sa isa't isa. And then, pagka tinitira ako, nagtatanggol nila ako. In fact, ngayon nga lang sa Facebook ko, pag makikita mo, meron doon si Inday Barona, sasabihin niya, kasi meron akong pinost doon na picture ko, no, may hawak ako ng parang ticket ko para sa Congress. Sabi ko, Wanna goes to Congress. Naku, inisip nung isa kong troll, detractor na tatakbo ako sa 2016 sa Congress. Hello? Yes! Di yan nag-gets. So, itong mga kasama ko, sinabi nila na parang si May, napaka-vocal niyan, pero hindi yan ang klase ng tao na tatakbo sa 2016. Sabi nung isa, ipupusta ko ang sweldo ko ng isang buwan. Sabi ng isa, ipupusta ko ang sweldo ko ng isang taon. Ipupusta ko ang sweldo ko ng isang taon kasama pa yung aking 13th month. Yung isa, ipupusta ko ang aking lisensya bilang abogado. Yung isa, ipupusta ko ang aking retirement package. Kilala ko si May Pader. Alam mo, talagang naiyak ako Sabi ko, wow! Hindi ba? Doon ako huhugot ng lakas sa mga Pilipinong katulad nila na natatayaan ka dahil nagtitiwala sa iyong pagkatao. Hindi ba na talaga namang solid na sasabihin nila, hindi ninyo kilala si May but si Wanna Change. Ang conviction niyan, totoo, hindi naman yan pupuna para lamang kayo ibagsak. Pupuna yan dahil gusto niya kayong mapabuti. So yung mga ganun ba, nakakataba ng puso hindi ba? Kasi hindi naman talaga madali na maging kaaway ka ng gobyerno at bumatikos, Ano to, parang kaligayahan ko maging, mahirap ang buhay ko. Hindi naman, kaya lang yung passion ko para sa ating bayan at kasama nung mga kasama ko sa Scrapboard Network, talaga namang, pasalamat sa mga Pilipinong katulad nila na talagang itataguyod kung ano ang totoo, kung anong
dapat at kung anong makabubuti para sa ating bayan. Mhm. Yan ba yung sinasabi ninyong nilagay niyo sa Facebook niyo na gumagawa ng kwento itong si Miss Cynthia Patag? Oo, kasi pag nakita mo sa mga Facebook pages nila, pinagpapiestahan nila ako. Ang dami nagpapadala sa akin ng mga messages na masasakit na mga salita, baboy ka, tae ka, puta ka, nakakasira ka sa lipunan, wala kang magawang mabuti, leche ka, mga ganyan. Tapos kung ano-anong pinapadala na sa akin mga litrato, ay nako, you cannot imagine how hurtful some people can be just because sabi nga nila ako wag mo nang ikasama ng loob yan. I think you are really hurting them because you're holding the torch of truth and masakit yun para sa mga tao na tinatamaan. Kasi yun nga yung mga iba, ang nalulungkot ako, okay naman na mahalin mo si Pinoy okay naman yun Pero para maging bulag na kayo sa mga mali niyang ginagawa, yun ang nakakatakot. Kasi hindi tama yung we will just follow somebody blindly na ano man ang gawin niya, kakampihan din yun ng kakampihan. I mean, di ba ikaw kung meron ka nakitang anak mo na nagsisigarilyo o kaya nagsashabu, di ba out of love, hindi mo sasabihin mo, masamang magyosi dahil baka mamaya batang-bata ka pa, ang baga mo masisira. Yung shabu, pag ulit-ulit yan, makukurta utak mo yan. Hindi mo naman sasabihin, sige, magshabu ka, okay lang yan, yan mo makukurta utak mo, mahal naman kita. Hindi naman ganun hindi ba? Yun ang tunay na nagmamahal. Masakit man, pero sasabihin mong totoo. Nagpapakulong nga ako ng kapatid Di ba? I mean, lumaki ako na ganun kahit mga kaibigan ko, hindi sila yung mga tipo ng tao na bubulain ako. Hindi, lagi nila akong pagsasabihan. Kahit nga yung head ng creative ng Wanna Change minsan sila-check ako, ikaw ba, May? Dito sa dami ng exposure na inaabot mo, baka naman may plano kang tumakbo, ha? Kaya ko, bakit mo tinanong? Kasi sinasabi ko na sa'yo, pag ikaw tumakbo, tapos lang magkakaibigan natin. Diyos ko, natakot ako. Tinandaan ko yun. Sabi ko, grabe pala sila sa pagkaseryoso na kahit na sila, alam nila kung anong ginagawa ko, pero tinatanong pa rin nila ako na pwedeng umakit sa ulo ko ito at pwedeng gusto ko nang tumakbo. So sa akin, yung mga ganon, nagpapasalamat ako doon kasi yun ang mga tunay kong kaibigan na talaga namang baka baka nalalago ako sa attention. And then they will check me that way. Wini-welcome ko yun Kasi yung mga ganon na nagpapaapak sa akin lalo sa lupa at nag-check palagi kung ano talagang motibo ko kung bakit ko ginagawa itong mga bagay na ginagawa ko para sa ating bayan. Kaya nga nagulat din ako rin sa epinost ni Cynthia Patag na tungkol sa Facebook nga niya na nandun yung picture ninyo. Tapos yun, binlock niya ako. Magbabasa sana ako ng mga post. Kasi marami nga nagsasabi sa akin, May, napakita mo ba ito? Ano ba yung mga nakikita ninyo? So, kanina pumunta ako dun sa isang page. Hindi ko na mamuksan, naka-block na ako. Pero kilala niyo ba in person si Cynthia Patag? Hindi kasi sikat naman si Cynthia Patag, lalo na nung kailan mo siya sikat, 80s ba? Yung panahon I mean, of course, I know of her, but I don't know her personally. But I know she's very yellow. I see. Kaya sabi ko, mayroon pa ng sinagot nyo rin kasi, nakita ko rin sa Facebook ninyo, kaya pinagtanggol nyo lang ang sarili ninyo kung tungkol doon. Hindi, ang sinabi ko lang naman sa kanila, kung ganyan kayo magsalita, sino mga sisira, hindi ba si Pinoy din? At saka, i-verify mo naman, Diyos ko, political satirist ako, hindi mo man lang nag-gets na yung pagpunta ko sa Congress, literal na makikinig lang naman ako sa SONA. Hindi naman ako tatakbo, hello. Kaya nga. How about yung mga yung mga artistang mga kasama rin na dating kasama rin ni Pinoy, nandiyan pa rin ba sila? Well, kasi syempre, meron mga artista na syempre nilalamon din ng sistema, yung mga artista na medyo nakikinabang at dahil nakikinabang, ayaw nilang punahin ng ating Pangulo, mas gusto nila na yun na nga, siguro ma-enjoy yung pribilehiyo na malapit ka sa presidente at nakukumbida ka at nakukumbida mo sila sa iyong mga functions. Hindi naman ako nag-ambisyon ng ganun
nung nailukulok si Pinoy, nagbantay ako at sa akin, mali, di ba? So may mga artista talaga na gano'n, okay, di choice Doon nila yun. I see. How about naman ho si anong masasabi niyo na kay Senador Miriam Defensor? Kasi di ba si Miriam, yun ang comedy sa Senado, di ba? Yes. Matapang na matapang ho yan. yan, So, talaga. ewan ko kung anong mga plano niya sa kanyang buhay, kung siya di ba meron siya nagsasabi na tatakbo pa siya sa 2016, ewan ko sa kanya. Hindi ho yung mga pinaglalaban niya ngayon. Ewan kung, ano naman yan di ba? Grabe nga yun, tumira ka na Enrile. And Yes, for that, oo talagang nga ho. tuwang-tuwa ako kasi talagang pagka natatawa ako sa Kaya kanya, di ba? Saka yung mga niya, mga pick-up lines niya, di ba? Talaga namang nakakatuwa. Pero nakausap niyo na siya in person. Alam mo ba na si Miriam, nung nakulong ako noong 1984, siya ang judge ko. Sanjo. Oo, yan ang judge ko. Kaya nga natatawa ako sa kanya kasi sabi ko, parang ngayon, pag titinan mo, di ba, yung tinakbo ng pinuin mo nga naman si Miriam, naging senador, tapos ayan siya ngayon. Pero naging judge ko siya at na-acquit ako sa kaso ko noong 1984. Buti hindi kayo natatakot na makulong ulit kung sakaling lumalaban na naman kayo sa mga ganyan. Doon nga naman ako sa Congress, sabi, siyempre, di ba, meron mga nag-heckle kay Pinoy na nakulong. Sabi ko nga, may pupunta ka sa Kongreso, pwede kang magpakulang ka sa pansin, pwede kang sumigaw dyan, magganon, pwede kang ikulong. Di ba? Behave ako. Hindi ako, nakinig ako, hindi ako nagbastos, hindi ako nagganon. Hindi naman sa gusto kong makulong, pero kung makukulong ako, naway makulong ako dahil nanindigan ako, di okay lang. Pero ibig niyo sabihin, wala ho kayong takot sa, let's say, kung anumang demanda o kulong na mangyayari sa pinaglalaban nyo? Hindi ho kayo natatakot Hindi naman ako sa wala akong takot, kaya lang hindi lang ako nagpapatalo sa sarili kong mga takot, no? Pero in fairness naman kay Pinoy, siguro kung nung panahon ni Marcos, makapatay na ako ngayon, di ba? Hindi lang kulong, Diba? Oo. Hindi lang kulong. Pero in fairness naman, dito sa administrasyon ni Pinoy, mas malaya naman akong nakakapagsalita bilang kritiko at hindi naman yung tipong ipapaligpit ako. So, thank you na rin, di ba? Yun ang kagandahan naman sa party ni Pinoy. Oo. Yun naman na malayang pagpapahayag, pwedeng. Oo. Yun ang kagandahan. Ano ho ba ang pagkakaiba ni GMA ngayon kay Pinoy? Well, sabi ko nga dati nung ini-interview ko, sabi ko, Pinoy ano ka ba? Galit na galit ka kay GMA sa kanyang pagiging corrupt. Mo ikaw, hindi ba? Meron ka pa rin mga pamamaraan na inaalaw mo ang corruption. Kung di ka magbabago, hindi ka ba matatakot niyan sa nalaki ng galit mo kay GMA? Pareho lang kayong pwedeng makita sa kulungan after mong matanggal after 2016. Diba? Kasi pwede naman talaga yun kaya nga sabi ko, ikaw rin. Kaya ko umayos ka kung gusto mong pag-ingatan ng legacy ng iyong mga magulang na nung sila yung mga namatay, nakita mo namang daan-daang libong tao ang umiiyak, ang mga confetti sa kalsada dahil sa pagpupugay, parangal sa iyong mga magulang. Samantala ngayon, ikaw sa iyong pamumuno, grabe ang iyong mga batikos. Hindi ba? Papayag ka ba na ang history isusulat ka bilang isang presidente na hindi naman nakinig sa boss niya. Di ba? Yun nga ho. Umayos pa. Kagaya ho na kay GMA, naka-hospital arrest siya hanggang ngayon ho, di ba? Oo. Hanggang ngayon, sari-saring sakit ang na kay GMA. Naniniwala ho ba kayo nun? May sakit naman talaga ang lola mo. Talaga namang... Talaga may sakit grabe talaga. Naman talaga. Talaga grabe. Oo. May sakit naman talaga siya. May sakit talaga?
Siguro ano na yung kasama na doon ng karma. Carmi Martin, kaya ganon. Oh, pero I mean, 'di ba, alam niyo naman malakas ang mga ma-impluwensya ang Chris Aquino, hindi ba kayo nahihirapan sa let's say kung may mga showbiz na na gagawin ho, let's say mga movies, hindi kayo masasama, mga ganong tipo? I'm living with that now. Meron nga dito isang itong si Manny Pacquiao, gagawa ng pelikula, gusto nila akong kuning artista. Nung una, nagtataka ako kung bakit nila ako gustong kunin. Pinadala sa akin yung script, kontrata, parang it's very unusual kasi hindi naman maraming shooting days ko, one lang, dinala pa sa bahay ko, yung kontrata. Hindi ako nagtatanong nung una what the movie was about kasi I had no idea na political pala. Nung matanong ko, nakapirma na ako ng isang page. Sabi ko, by the way, ano ba pelikula to? Buhay daw ni Manny Pacquiao. Sabi ko, ha? Buhay ni Manny Pacquiao? Teka, sabi ko ganyan. Sabi niya, bakit po? Kasi po gusto kayo ng direktor. Sabi ko, oo nga, pero sabi ko, naku, hindi yata ako pwedeng sumama sa pelikulang yan. Kasi pag ilagay mo ko dyan, at tinira ko si Manny Pacquiao pag tumakbo siya sa 2016, hindi yan nakakabuti para sa kanya. At kung ako naman inasulog ng pelikula niya, at ako'y si Wanna Change, sabihin nila, ha, tinitira mo si Manny Pacquiao, bakit ka sa pelikula niya? Mahirap ko pang ipag-iwanag yun. So, pati yung income stream ko, dahil ako si Wanna Change at hindi ako po pwedeng walang integridad sa aking ginagawa, kailangan ko pang maging maingat that way. So, I really had to back out. Mga ganun pala. May mga ganung limitasyon din pala kayo tungkol sa mga paggawa rin ng pelikula. Tinitingnan nyo rin kung sino yung kasama ninyo. Oo, itong sino ba to? Yung sa Laguna, yung natanggal sa pwesto. Si Ejercito ho. E.R. Ejercito. Oo, naku, talaga namang tinatawagan ako na talagang gusto daw akong isali sa pelikula niya. Hindi, syempre naman, alam ko na yun kung bakit, di ba? Parang lumalabas sa mukha akong mga kaalyado nila. Hindi, syempre, takot ako. I mean, yun lang minsan may mga politiko na gusto magpa-picture sa akin. Malaman lamang ko, tatakbo. Tatanungin ko, ikaw, kurap ka ba? Pag di makasagot in 2 seconds, lumalayo ako eh. Diba? Kasi sometimes people want to have their photos taken with you. Tapos yung pala, mga kurap, mga ganyan, nakakatakot, diba? Yes, oo. Paano naman kung kinumbida kayo ni Governor Vilma Santos? Anong gagawin namin? Movies, let's say. May movies. Para anuhin ang movies, let's say. Ganon. Yung hindi naman ako yung parang lahat na lang hihindian ko. Depende kung yung timing ng pelikula, kung kailan ilalabas. Kasi kung panahon ng eleksyon, tapos tatakbo sila, di ba parang doon medyo mag-iingat ako. Pero kung halimbawa pelikula naman na halimbawa hindi naman talaga pang kampanya, hindi naman ako laging tatanggi. Siyempre sayang din yun, hanap buhay rin naman yun para sa akin, ano? Kaya nga ho, at least ano ho ang feeling, let's say, kapag lumalabas kayo sa mga, sa kalye, let's say, pumunta kayo sa mall, hindi ho ba kayo parang pinagkakaguluhan na ng mga tao dahil kilala na ho kayo? Hindi naman. Although may mga mangilan-ngilan na lumalapit sa akin, nagpapalitrato, tapos sinasabi nila na nakaka-inspire po ang ginagawa ninyo, nakakatuwa po kayo kasi ang tapang-tapang ninyo. Yung mga ganon, yun yung mga nakakatuwa para sa akin kasi parang, so mukha naman palang okay yung ginagawa ko na napapatunayan ng mga tao na lumalapit sa akin and they want to have photos taken with me. So I guess naniniwala sila doon sa aking advokasya, sa aking mga pinaglalaban, yun, natutuwa ako sa mga ganon. Ganun pala ho. Pero siyempre, may mga tao ring bumabatikos, di ba? Parang yung mga nasa sa malls. Maraming mga bumabatikos, pero maraming mga kabataan na ang thesis nila wanna change, ang essay nila wanna change, ang mga video nila wanna change. Yan, mga gustong-gusto ko yan.
Marami akong mga ganyan. Meron nga mga bata sa Lasal, yung thesis niya, best thesis, tungkol sa wanna change, AA, ang grade niya, A plus or something. Doon, tuwang-tuwa ako kasi sa mga, pag nagtutalk ako, minsan sabihin nila, parang, tatanong ko, saan nyo ba nakikita si wanna change? Sabi nila, sana po, may subject kami na wanna change kasi po pag inaaral namin ng issue mula sa video na napapanood namin sa inyo, napapaisip po kami, natatawa kami, na-entertain kami. Kaya po sana subject namin, may ganon. Wanna Yung mga ganon, nakakatuwa, oo. So, parati ho kayong nakukumbida, let's say, sa mga schools, sa mga, ano nila, event nila. Oo, may mga ganon, mga nagkukumbida sa akin for talks. Minsan pagka-graduation, ginagawa nila akong keynote speaker nila. So may mga ganon, natutuwa ako, baka mga batang nag-i-interview. Kanina lang, may mga bata na gustong gumawa ng online magazine, so they interviewed me. So yung mga ganyan, nakakatuwa naman. Oo nga ho, yes. Pag wala ho bang ginagawa si Wanna Change, nasa bahay lang, ang typical na Wanna Change ho ba, nanonood din ng mga teleserye sa TV? Hindi ako mahilig manood ng teleserye. Hindi ako masustain. Madali akong mainis. Mahilig. Hindi nga ako mahilig. Makikinig ako ng news, mga ganyan. Pero hindi ako mahilig manood ng teleserye. Bihirang-bihira. Bihirang-bihira. Usually ho, anong mga pinanonood nyo sa TV? Let's say kung nasa bahay kayo. Sa bahay, madalas kong panoorin kung inaabot na nandito ko, news. News lang ho. Ganun lang talaga ang... yung mga ibang mga ano rin, ibang mga palabas, nanonood din naman ako. Oho. Pero gusto ko yung news. Oho. May mga favorite actress ho ba kayo? Favorite actor din ang Wanna Change? Gusto ko si Nora Ono, galit na galit nga ako nung hindi naging national artist si Ate Ka dahil nilaglag ni Pinoy eh. Galon! Diba? Oo, parang ang feeling ko, ano ba? Hindi ba? Sinusukat mo. Sinuri na yan ng mga national artists. Ang haba-haba ng proseso ang dinaanan paulit-ulit ng NCCA, ng Cultural Center of the Philippines, hindi ba? Oo. At talaga namang pinili yan sa napakaraming aplikante. Ano ba namang galit mo dahil lang nag-drug si Ate Guy? Wala namang kinalaman yun sa kontribusyon niya sa sining. Wala naman sa ating perfecto. Ang hinahanap naman ay artista, hindi naman santa. Di ba? Nakuha mo pang ilaglag. Parang sobra naman. Tapos yung tinatanong ka, bakit ni wala kang paliwanag, prerogative mo lang. I mean, parang grabe ka naman. So, si Ate Guy, hindi ba ang binasag na molde niyan? Sa mga panahon, ang mga alam mong bida ay mga mapuputi, mga magaganda. Siya ay, di ba, galing sa mahirap, maitim, na hindi siya the usual. Tapos yung IMDb niya ng kanyang mga pelikula, yung kanyang mga award na nagpatunay at naglukluk sa galing niya at ng Pilipinas sa larangan ng sining, grabe naman ang kontribusyon ni Ate Guy. Tapos eto ka, dahil lang nag-drug si Ate Guy kung saan nagserbisyo pa siya doon, nilaglag mo pa. Grabe naman. So, ibig sabihin ho, marami kayong napanood na pelikula ni Ate Guy. Oo naman. Kasi lumalaki ako talaga namang, di ba? Si Ate Guy. Although nanonood din ako ng maraming pelikula ni Ate V, Ate Guy, Ate V. Nanonood ako ng mga pelikula nila. Nanonood din ho kayo. Ano ho yung pinakamagandang pelikulang na nagandahan kayo sa pelikula ni Nora Honor? Ano ba? Maganda. Marami naman. Pero ano bang mga yung minsan isang gamo-gamo, hindi ba? Alala ko yun. Tsaka ano pa ba yun? Yung Himala. Himala, of course. Yes. Yung mga yan. Kay Governor B naman ho, anong mga movies na napanood nyo kay Governor B? Ano ba yung nanay siya? Marami. Yung yan anak. ang matanda sa mga title. Oo, yung anak. Oo. Yes, o yung nanay siya. Oo, ganun. Yes. Miss Wanna Change, meron pa ho ba kayong mga shows na ginagawa? Ngayon kasi, gagawa ako,
kasi nga, di ba, malapit ng 2016, meron kaming plano sa Wanna Change Advocacy na gumawa ng play. Parang it's a one-woman show, although baka two kami, tungkol sa journey ni Wanna Change, kung ano yung nangyari sa kanyang pagbabago, sa kanyang pagtaya para sa pagbabago ng lipunan. So, ano yon, gagawin kong play. So, it's gonna be very funny. It's going to be very biting. Siguro, ano din, painful in a way kasi, ano yun eh, totoong pagsasalarawan ng buhay ni May Paner at Wanna Change. Parang Oo. ganun. Kailan naman ho Iikot ko yan. Iikot to. Kailan naman ho lalabas at pupunta ng Amerika ang play ng Wanna Actually, Change? depende kung may mga imbitasyon. Plano rin namin dalhin yan sa labas ng Pilipinas. Oo. Pero gusto namin i-ano muna dito sa atin. Dito muna sa Pilipinas muna for the meantime. Mhm. Okay. Sasabihin kita pagka pupunta kami dyan sa Amerika. Yes, dito sa San Diego, California. At saka, siyempre, maraming Pinoy ang gustong makita kayo in person. Siguro, yun na ang panahon. Naku, sige, maganda yan. Oo. So, for the last time ho, ano ang masasabi nyo sa mga Pinoy ho rito sa Amerika tungkol sa ating bansa? Naku, sa mga Pilipino na nakatira dyan sa Amerika, siguro ko ang buhay ninyo ay may rangya at mas may gaan kaysa buhay ng inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Sana po patuloy kayong makialam, magmasid at sumuporta sa mga kausa para sa ikabubuti ng ating bayan. Sana po kahit na malayo kayo, ay connected pa rin kayo sa mga mahal ninyo sa Pilipinas at sa ating bayan. Dahil po Pilipino, saan man kayo sa mundo, hindi naman kailangan na lahat tayo nandito, may dahilan kayo kung bakit kayo nandyan. Pero sana po patuloy ninyong mahalin ang ating bayan. Oho. Para naman ho sa mga Pinoy around the world at saka yung mga nasa Pilipinas, anong masasabi niyo? Ganun rin, malapit na ang 2016, magpapalit tayo ng presidente at sana lahat kayo bumoto. Mahalaga ang overseas vote. So sana po gamitin niyo yung inyong karapatan na bumoto at magluklok ng isang presidente na magdadala sa atin sa tunay na landas ng isang bagong Pilipinas na may pagmamayabang nating lahat sa buong mundo. Okay, thank you very much Miss Wanna Change sa magandang sinabi niyo ho, Miss May Paner. Yes. Naku, maraming salamat sa pagkakataong ito. Mabuhay ka at mabuhay lahat ng mga nakikinig sa iyo. Okay, maraming salamat Thank you po. Miss Wanna Change. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Yes, yan po si Miss Wanna Change na napakinggan natin at nakausap natin, mahigit 1 oras natin nakausap si Wanna Change para malaman natin ang mga nangyayari sa Pilipinas, kung ano yung mga opinion niya, kung saan-saan po, kung saan ano ba ang nangyayari sa bansa natin dahil nandito tayo ngayon sa Amerika. At least nalaman natin at syempre yung other side din niya na hindi nga daw siya nanonood ng mga teleserye, wala daw siya mga ganung klase, pero ang hinahangaan niya pala ay si Nora Honor. At iyon nga, sabi nga niya, hindi naging maganda ang pagtanggal kay Nora Honor bilang national artist. Maraming salamat po, Miss May Paner, or popularly known as Wanna Change, at sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin dito. At least maraming mga taga-pakinig natin ang nadinig ng live na live dito lang sa Showbiz Watcher, si Miss Wanna Change. Maraming salamat po. Okay? Yes. Magpatugtog muna tayo. Teka, ha. Eto, para ho sa inyong lahat po.
Used to see in black and white, never really in between. Waiting on the love of my life to come into my dreams. Everything is shades of gray, never really blues or green. Needed someone else to turn to, someone who could help me learn to see all the beauty that was waiting for me. You put the blue back in the sky, you put the rainbow in my eyes, a silver lining in my breath, and now there's color everywhere. You put the red back in the roof, just when I needed it the most. You came along to show you care, and now there's color everywhere. Everywhere. Life is so predictable, never any mystery. But ever since you shined the light, all of that was history. Now I have a hand to hold and a reason to believe. Someone in my life worth living for. I was hanging around just